Let's welcome God in everybody's house. Let's put Him in the highest place. Let's put Him in the highest seat. And let's adore Him with our praise. Let's sing love. Let's confess. And let's give Him all the praise that He deserves. Amen. With all of our breath, let's clap and let's praise our God. Come before you today, but there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with the songs of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with the songs of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you. Lift up to you our highest praise, Panginoon. Sa araw na ito, Father God, we come before you. Lift our praise to you, Lord. We bow down to the altar, Panginoon. Hallelujah. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes.
today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life was born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought away in the precious blood of Jesus Christ. To the altar, the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought away. The precious blood of Jesus Christ. What a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. We sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought away. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought away. The precious blood of Jesus Christ. Thank you, Lord. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy po naming kinikilala ang iyong kapangyarihan na siyang patuloy, Panginoon, na kumikilos sa aming pong buhay. Sa araw pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong pong presensya. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang. At hiling po namin, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ihanda ang aming buhay sa pakikinig ng iyong salita. At patuloy niyo po kaming kalingain, Panginoon, ng iyong mensahe. Gamitin niyo, O Diyos, ang iyong mensahero upang ang iyong mga salita sa araw na ito ang siyang magsilbi po naming kalakasan sa kabila po ng aming pong nararanasan na problema ng kalusugan. Lord, we trust to you everything. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa iyong presensya
kung kami ay patuloy na lalagak sa iyo, patuloy na umaasa sa iyo. Ikaw ang papawi sa amin pong mga pagkaabala sa buhay. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po ang bawat tahanan na kabahagi ng gawain ito, ang bawat pamilya, ang bawat anak mo, Diyos. Pagpalain mo po ng masaganang biyaya mula po dyan sa kalangitan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk down to the valley, let your love rise above every view. Like the sun shaping the shadows, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
Jesus, we thank you, we praise you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Father God, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, Lord God. Na kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito na kami po ay makapag-alin, papuri, pagsamba sa iyo dahil sa aming mga pagkukulang, dahil sa aming panlalamig, dahil sa aming mga kamalian, dahil sa aming karumihan, Panginoon, still, nanatili ka pong tapat sa aming mga buhay. Kaya, Father God, we thank you. We thank you for your Spirit. We thank you for your presence, Lord, that we feel in this place in our hearts and our minds. At patuloy, Ama, na mangusap ka sa puso, sa isip, at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin, Father God, na ang taong gagamitin mo, Panginoon, para maghatid ng iyong salita, Lord. Ang tanging kadakilaan niyo lamang pong siyang maihiyag. At tanging ng presensya, Father God, ang makita ng bawat sa makakapakinig at manonood. Maraming salamat, Lord God. We bring all glory and praises to you in the mighty name of Jesus. Maraming salamat. At pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon, sa inyong tahanan, bawat tahanan na inaabot ng aming pangangaral o sa nanonood ng video nito. Isang magandang umaga po sa pangalan po ng ating Panginoon. At alam po namin ang inyong nararamdaman. Miss na po natin ang bawat isa, Gusto po natin na makabalik sa worship hall para patuloy tayo magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya naman po, ang apila po namin, para matapos na po ang ganitong problema, dagdagan pa po natin ang ating pasensya, dagdagan po natin ang ating pangunawa, lawak-lawakan pa po natin, at wag na po tayong sumama sa mga taong nagpapasaway, dahil damot po na nagpapasaway tayo, lalong tatagal po ang problema natin sa COVID-19. Amen po. At sa umaga pong ito, nais ko pong dalhin kayo sa isang mensahe ng Panginoon na kung saan po ito ay word of encouragement, na ang pag-aaralan po natin ngayon ay continuation ng pinag-aralan po natin last month. Itutuloy lang po natin yung series po natin sa buhay ni Joseph, kung paano po siya ginamit ng Panginoon at kung paano po siya o kung paano po niya nailigtas ang lahi ng Israel. Amen po. At pinamagatan ko po itong The Plan of God in Joseph's Life. Ang sabi po rito, basahin ko po natin chapter Genesis 37, 5 to 22. At napakahaba po simulan lang po natin sa 5 in 8 at 21 in 20. Putulin po natin. Okay po? Sige po. Basahin po natin. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo pa nilang kinapuutan siya. Verse 6. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhi ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip. Verse 7, sapagkat narito tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasapalibot at yumukod sa aking bigkis. Verse 8, at sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin, o papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Verse 21, at narinig ni Reuben at iniligtas siya sa kanilang kamay at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay. Verse 22, last verse. At sinabi ni Reuben sa kanila, huwag kayong magbubunan dugo, itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang datapwat. Huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay ng pagbabalik sa kanyang ama. Purihin ng Diyos ang pakabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Amin Diyos sa langit. Muli Panginoon, patuloy kami Panginoon, nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa pag-iingat niyo Panginoon, sa buhay namin, sa lahat Panginoon, ang mga anak mo Panginoon, na
until now, Panginoon, under quarantine po ang buong Pilipinas. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na i-provide nyo ang lahat ng aming pangangailangan, spiritual, emotional, Panginoon, at mga material, Panginoon, na pangangailangan namin. Tunay, Panginoon, na wala po kaming aasahan, kundi sa iyo lang, Panginoon. Kaya, O Diyos, dalangin po namin na patuloy nyo po kami, Panginoon, bigyan ng wisdom, knowledge, Panginoon, para mapaglabanan namin, Panginoon, ang krisis, Panginoon, na aming kinakaharap. At ganon din, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, kung paano mo, Panginoon, ginamit ang iyong lingkod na mapagtagumpayan ang mga krisis, Panginoon, na kanyang pagdaanan. Lord, dalangin namin na kapulutan namin ito ng aral, magsilbing challenge, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, na mamotivate, Panginoon, ang aming pagkatao. Nang sa ganun, harapin namin, Panginoon, ang problema, harapin namin, Panginoon, ang aming pamilya o suliranin o pananagutan sa bawat pamilya. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mga kapatid, ang kwento ng buhay ni Joseph sa mga Kristiyanong nagsisimulang mangarap, kasalukuyang naghihirap upang maabot ang pangarap. Ang iba naman ay nagtagumpay na o naabot na ang kanilang pangarap. Yun ang masarap, no? Ang kwento ng buhay ni Joseph ay naging inspirasyon ng mga mananampalataya upang maging masigasig na abutin ang kanilang pangarap. Mga kapatid, gawin nating inspirasyon ang paghihirap at tagumpay ni Joseph na kasama ang Diyos. Ayun po, tandaan po natin, si Joseph, kung atin pong titingnan, kung paano po ang Panginoon namuhay sa lupa, si Joseph po ay halos walang pagkakaiba. Bakit? Si Joseph, kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Si Jesus Christ, kinapuutan ng mga kababayan niyang Hudyo. Si Joseph, naglakad sa ilang. Si Jesus Christ, naglakad sa papunta sa Golgotha, na kung saan po doon siya pinako at may pasan siya ng cross. Si Joseph, naghirap. Si Jesus Christ, pinahirapan, nilatigo, sinuntok at pinako sa cross. Si Jesus Christ, mga kapatid, tinubos niya ang kasalanan ng sanlibutan, niligtas niya ang mga tao o ang sanlibutan. Si Joseph naman, mga kapatid, ay iniligtas niya ang kanyang lahi sa bingit ng kamatayan dahil sa tagutom na dumaan. Amen po. At sa umaga pong ito, loobin po ng Diyos na maging word of encouragement po sa bawat isa sa atin, ang salita ng ating Panginoon. Okay. Ang panaginip ni Joseph ay pasimula ng pagligtas ng Diyos sa lahi ng Israel. At tingnan po natin, 20 years preparation, mayroon ang Diyos. Bakit po? Makita po natin, 20 years before maganap yung tagutom, pinadala ng Diyos si Joseph sa Ehipto para paghandaan ang tagutom na darating, para mailigtas ang bansang Israel. So, paano natupad ang plano ng Diyos? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito. May 2 points lang po, kaya medyo maiksi lang po ito. Kasi pag-apat mahaba na. Una po, ang sabi rito, angry o galit ng mga kapatid ni Joseph ang ginamit ng Diyos. Okay po? Bakit nagkaroon ng galit sa puso ang mga kapatid ni Joseph? Ang sabi po dito sa A, favoritism. Makita po natin ito sa verse 3. Dahil si Jacob ay favoritism na ama, dito nagsimula ang lahat. Sabi rito, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya itong nanang damit na mahaba at may manggas. Mga kapatid, kahit saan po kahit sa kapanahunan po natin ngayon, at kahit saan lugar po tayo makarating, o saang bansa man tayo makarating, kahit anong company, school, ano man po ang pinagtatrabahuhan natin. Kapag umiral, mga kapatid, ang favoritism, lumalabas po dyan ang hidwaan, kampi-kampi, pagkabahabahagi. At alam niyo, mga kapatid, ang favoritism, once na lumalabas po yan, dyan po maraming nasisirang pamilya dyan. Maraming nasisirang mga magkakaibigan,
maraming mga nasisirang mga magkakasama sa trabaho kapag umiral po ang favoritism. Kaya every time po na nakikita ng mga kapatid ni Joseph ang pabor ni Jacob kay Joseph, lalong nadaragdagan ang kanilang galit. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang favoritism hindi po nakakatulong. Ito po ay isang gawa ng kaaway na kung saan nagwawasak ng pamilya, nagwawasak ng magandang pagsasama. Ang sabi rito, curiosity, verse 5:9. At nanaginip si Joseph ng isang panaginip at sinaysay sa kaniyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuutan siya. Verse 6, at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhi ko sa inyo itong panaginip na aking panaginip. Verse 7, sapagkat narito tayo nagtatali ng mga bigkis at trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay papasapalibot at yumukod sa aking bigkis. Verse 8, at sa kanya'y sinabi sa kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O papanginoong ka sa amin? At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Verse 9, at siya nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito, ako'y nananaginip pa ng isang panaginip at narito na ang araw at ang buwan at ang mga 11 bituin ay yumukod sa akin. Mga kapatid, ito po yung panaginip ni Joseph, at i-analyze po natin. Si Joseph, mga kapatid, ay nagkwikwento po siya, hindi para magyabang. Ayon po yan sa komentary. Nagkwikwento si Joseph ng kanyang napanaginipan dahil si Joseph, mga kapatid, ay curious. O ibig sabihin po, siya po ay nagpapakita po ito ng kanyang pagka-inosente. Amen po, pagka-inosente. Pero hindi po siya naintindihan ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin si Joseph ay 17 years old lang. Kaya marami pa po siyang hindi nauunawaan sa kanyang mga panaginip. Hindi niya nauunawaan kung ano ang kanyang sinasabi. At tingnan po natin kaya ibig sabihin, hindi pa po siya talaga nagmamature. At tingnan po natin, ang lalaki po, mga kapatid, tandaan natin na ang lalaki ay matagal mag-mature. Kaya nga po, ang debut ng lalaki ay 21 years old. Ang babae ay 18 years old dahil mas naunang mag-mature ang babae. At at the age of 17 years old, mga kapatid, si Joseph ay hangal pa. Wala pang naunawaan. Ibig sabihin po, kaya nagkwento si Joseph hindi para magyabang, kundi upang maaaring humihingi po siya ng advice sa kanyang mga kapatid na ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? Ano ang ibig sabihin o ano ang gagawin ko? Pero sa halip na payuhan siya ng kanyang mga kapatid, sa halip na i-guide siya, dahil siya ay hangal pa, lalo po silang nagalit sa kanya. Ibig sabihin, di ba? Galit dun sa selos, galit sa curiosity, nadagdagan at nadagdagan na naman ang galit ng mga kapatid ni Joseph. Amen po. Alam niyo, mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang galit ng mga kapatid ni Joseph para maisakatuparan ang plano ng Diyos. Amen po. Nung nakaraang buwan, mga kapatid, nung wala pa po tayong COVID-19, wala pang coronavirus na dumaraan, ang ating church, every Sunday, mayroon pong nagtitestimony ng mga kapatid. Kadalasan, ang kanilang testimony po ay pagbangon. Kung paano tumayo sariling paa, paano nag-aral, di po ba? At nakakatuwa, isa halos ang kwento nila dahil sa kawalan ng maipag-aral ang kanilang mga magulang lumuwas ng Maynila. Ang iba nanirahan sa kanilang mga kamag-anak, tiyahin, tiyuhin, lolo, lula, at malapit na kamag-anak. Pero, pakalipas po ng ilang panahon po, itong kapatid na ito, medyo nakarinig na ng hindi magagandang pananalita sa kanyang mga kamag-anak. Kaya, iba-iba, ang reaksyon ng tao. May mga kapatid na nag-stay doon, nagtiis, dahil may pangarap. Pero yung iba naman po, na ayaw makarinig ng masasakit na salita, ay
lumabas. Nagtrabaho po siya at pinag-aral niya ang kanyang sarili. At nakakatuwa mga kapatid, yung iba nag-stay, yung iba lumabas at nag-aral. Pare-pareho sila nakatapos. Yung iba, karamihan mga teacher, mga kapatid, may engineer at may psychology. Iba-iba po ang mga natapos nila. At least sila ngayon ay mga professional na. Amen po. Okay. Alam niyo mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang masamang kaisipan ng tao para i-challenge ka. Amen po. Example po dyan, si David. Si David po, mabasa po natin yan sa ikalawang Samuel 16:5 hanggang 11. Si Absalom po nang magkudita laban sa kaharian ni King David. At dumating po din yung point habang tumatakas si David, dumating po si Shimei. Hinarang siya at pinagmumura. At kung ano-ano ang sinabi sa kanya. At dumating po yung point mga kapatid, na ang sabi nito ni Shimei kay David na, ikaw David, ikaw yung taong makasalanan na ang dugo mo uhaw sa pagpatay, uhaw sa dugo ng tao. Dahil sa iyong pagpatay, pinatay mo si Saul, pinatay mo si Jonathan, at inagaw mo ang iyong kaharian. Inagaw mo ang kaharian ni Saul. Kaya ngayon ginantihan ka ng Diyos. Kaya naman inagaw rin sa iyo ng iyong anak na si Absalom ang iyong kaharian para gantihan ka ng Diyos sa iyong mga ginagawa. Alam niyo mga kapatid, diba? Totoo naman po yun na si David inagaw. Pero mali po. Mali po yung kinut niya. Dahil hindi naman si David ang pumatay kay Saul. Lalong hindi kay Jonathan kasi magkaibigan sila. Mga kaaway ng Israel ang pumatay sa kanila. Amen po. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin, ginagamit ng Diyos ang masamang kaisipan ng tao para i-challenge ka. Amen po. Kagaya ng testimony ng mga teacher natin, o ng mga testimony ng mga nakaraan, na sila nakarinig ng masakit na salita, nakarinig sila ng masamang salita, pero ang ginawa nila mga kapatid, umalis na sila at nagtrabaho, pinag-aral ang sarili. Mga kapatid, minsan ginagamit ng Diyos ang ganitong kaisipan para ma-motivate po tayo. Amen po. Napakaraming kabataan ngayon na nangangarap makatapos ng college. Amen po. May narinig po ako, paano na ang pag-aaral ko? Kasi mama ko walang trabaho, papa ko may sakit. Yung iba naman, may sakit ang mama ko, ang tatay ko walang natatag na trabaho. Kaya hindi na ako makapag-aral kung wala akong makakuhang sponsor. Mga kapatid, hindi masama makakuha ng sponsor, lalo na kung gusto mo makatapos ng pag-aaral. Pero paano kung walang sponsor? Paano kung walang sponsor na dumating sa iyo? Hindi mo naaabutin ang pangarap mo? Yayakapin mo na lang yung pangarap mo dun sa isang tabi? Magmumukmo ka na lang sa isang tabi? Kapatid, buo ang iyong dalawang kamay, buo ang iyong dalawang paa. Pag nakatapos ka ng high school, kung may pangarap ka sa buhay, abutin mo. Pwede ka magtrabaho, pwede kang pag-aralin mo ang sarili mo. Amen po? Mga kapatid, tandaan po natin, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano ay umaasa lang sa ating kapwa, paisi-isi lang. Amen po? Ayaw ng Diyos na ang Kristiyano ay tatamad-tamad. Sabi po sa Ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 10, ang sabi doon, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Kaya mga kapatid, minsan nakaranas tayo ng ganyan na pagmamaliit ng ating kapwa, pero hindi ibig sabihin na susuko ka. I-challenge po yun sa atin. Challenge po yun ng Diyos sa atin. Kasi kung may pangarap ka sa buhay, sasamahan ka ng Diyos. Amen po. Tandaan po natin mga kapatid, ayaw ng Diyos na umaasa tayo sa ating kapwa. At makikita po natin sa 1 Thessalonians 4 verse 1, katapos-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming minamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong pagkalakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Kapatid, yun yung plano ng Diyos sa atin, managana. Ay paano tayong mananagana mga kapatid? Paano nating matatakasan ang buhay ng kahirapan kung hindi tayo mag-aaral? Kung hindi natin pagsisikapan? Mga kapatid, hindi hadlang yung walang magulang na magpapaaral sa atin. Hindi hadlang yung kawalan ng pinansyal.
Dahil kumpleto ang kamay mo, kumpleto ang paa mo. Mga kapatid, tandaan po natin, ang sinasamahan lang ng Diyos, yung mga taong nagsisikap. Gusto tayong managana ng Diyos. Tingnan po natin, balikan po natin si Joseph. Mga kapatid, si Joseph ay naghirap ng 20 years. Walang sahod. Kung ikaw, aalis ka dyan sa comfort zone area mo at sisimulan mong tuparin ang iyong pangarap, 4 na taong ka lang maghihirap. After 4 years na yan, buong buhay mo, papakinabangan mo. Makakapasok ka sa isang malaking company at malaki ang sahod mo. Amen po. Mga kapatid, kung may pangarap ka sa buhay, huwag kang matakot na abutin ito. Huwag kang matakot na magtrabaho. Huwag kang matakot na maghirap ng 4 na taon. Dahil buong buhay mo, papakinabangan mo po yan. Amen po. Pangalawa, si Joseph ay nahulog sa balon. Verse 22. Si Joseph ay hinulog sa balon. Habang si Joseph ay nasa ilalim ng balon, larawan ng kawalang pag-asa. Amen po. Maaaring si Joseph nagtatanong sa kanyang sarili, bakit ako naririto? Bakit ang kasalanan ko sa mga kapatid ko? At bakit nalagay ang buhay ko sa panganib? Iisa lang po mga kapatid ang sagot. Unang sagot, dahil plano ng Diyos. Pangalawa pong sagot, dahil sa plano pa rin ng Diyos. At pangatlong sagot, ang Diyos may plano sa buhay ni Joseph. So makikita po natin nalagay sa panganib ang buhay ni Joseph dahil sa plano ng Diyos. Ibig sabihin po ba, Pastor, kapag may plano ang Diyos sa buhay natin, malalagay ang buhay natin sa panganib? Mga kapatid, tandaan po natin, ang mundo po natin ay punong-puno po ng hamon sa buhay. Punong-puno ng challenge, punong-puno po ng pakikipagsapalaran. Ayaw lang ng Diyos na hindi ka lumalaban. Amen po? Dahil sabi sa Revelation, sa mga taong duwag, hindi sa away, duwag humarap sa katotohanan, duwag humarap sa responsibilidad, hindi ka magmamana ng kaharian ng langit. Amen po? Okay. Makita po natin, nalagay ang panganib sa buhay ni Joseph, 18, verse 20. Verse 18 hanggang 20. At makita po natin doon yung pagtatangka sa buhay ni Joseph, at mukhang umaayon ang pagkakataon sa mga kapatid ni Joseph, at dumating yung pagkakataon para isagawa ang kanilang maitim na balak. Amen po. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan po natin, ang pangako ng Diyos na kay Joseph. Ang plano ng mga kapatid ni Joseph, si Joseph ay patayin. Anong mangyayari sa pangako ng Diyos o sa plano ng Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, ginamit pa rin niya yung kapatid ni Joseph na panganay na si Reuben para iligtas siya. At makikita po natin yan sa verse 21 hanggang 22. Ang sabi po rito, at narinig ni Reuben at iniligtas siya sa kanilang kamay at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay. At sinabi ni Reuben sa kanila, huwag kayong magbubunan dugo, itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang. Yan po yung naman ni Reuben para mailigtas niya ang kanyang kapatid. Datapwat, huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. So yung plano ng mga bunsong kapatid ni Reuben, si Joseph ay patayin. Si Reuben naman, mga kapatid, ang plano niya, ito si Joseph, wag mapatay, at the same time, gusto niya, ibalik ito sa kanilang ama na si Jacob. Kita nyo parehong may plano, mga kapatid, ay yung plano ng kanyang mga kapatid na mga bunso, patayin. Si Reuben naman, ayaw niyang mamatay, gusto niya ibalik sa kanyang amang si Jacob. At ang plano naman ng Diyos, si Joseph kailangan makarating sa Egypt para paghandaan ang tagutom.
Di ba? May mga plano, magandang plano. Pero tandaan po natin mga kapatid, ayon po sa Kawikaan o 16, Proverbs 16 verse 9, ang tao nagpaplano ngunit nasa Panginoon ang kaganapan. Tayo ang nagpaplano pero nasa Panginoon ang pagpapatupad. Ang planong pagpatay, na-reject. At ang plano naman ito ni Robin na si Joseph huwag mapatay at ipabalik sa kanyang ama, na-reject din. Ganda, no? Anong nagsunod? Kalooban ng Diyos. Plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng pansin ito si Robin, no? Na, tandaan po natin, hindi lahat na magandang plano natin ay kalooban ng Diyos. Katulad po ni Robin, gusto niya si Joseph mapabalik sa kanyang ama. Maganda, di ba? Ayaw niyang mamatay, gusto niya ibalik sa kanyang ama na si Jacob. Ay ang plano ng Diyos. Si Joseph kailangan makarating sa Egypt para maligtas ang Israel sa tagutom na darating pagdating ng araw. Ayun po. Kaya minsan po, mga kapatid, minsan may nagtatampong Kristiyano, ang ganda naman ng layunin ko. Ang ganda naman ng hangarin ko. Pero bakit hindi pinahintulot ng Diyos na mangyari ito? Mga kapatid, tandaan po natin, minsan may magagandap tayong plano, pero hindi po pala yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Dahil mayroong mas gusto ang Diyos na mas the best sa buhay po natin. Kung nabalik si Joseph sa kanyang magulang, anong mangyayari? Wala. After 20 years, dumating yung tagutom, patay sila lahat sa gutom. Amen po. Kaya tandaan natin mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan natin yan, kung anuman po ang plano nyo sa buhay, isanggunin natin sa Panginoon kahit gaano kaganda yan, dahil malay mo po, mayroong mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Okay. Bakit nga pala hindi pinakinggan yung kanyang mga kapatid si Robin? Okay, may isa pa po pala dito, nakalimutan ko. Ang plano ni Robin, gusto niya ito si Joseph makabalik sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang mga kapatid niya ay hindi pumayag. Mabasa po na yan sa 22:29. Bakit? Mga kapatid, si Robin po kasi patay ang spiritual leadership ni Robin. Bakit po ito namatay? Makita po natin ang Genesis 35 hanggang verse 22. At nangyari samantalang tumataan si Israel sa lupaing iyaon na si Robin ay umaon at sumiping kay Bilha na babae ng kanyang ama. Si Robin po pala mga kapatid ay may history po siya ng immoralidad. Nakiapid siya. At ang masama po nito, karumal-dumal yung kanyang pakikiapid. Bakit? Ang sinipingan niya yung asawa ng kanyang ama. Nanay ng kanyang dalawang kapatid sa ama. Kaya po namatay ang kanyang spiritual leadership. Mga kapatid, tandaan po natin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, pwede rin pong mamatay ang ating spiritual leadership. Sa isang halimbawa po, yung mga pagsasalita po natin na walang ingat, nananakit ng kapwa, na yung lumalabas po sa ating bibig ay hindi po nakakapagpala. Puro po negative, puro ibig sabihin po, walang napapakinabangan yung mga ating mga kapatid. Mga kapatid, pwede pong mamatay ang ating spiritual leadership. Kasi kapag ganyan ang ginagawa po natin, wala na pong maniniwala sa atin. Kahit ilagay po tayong leader sa isang gawain, hindi rin po sila maniniwala sa atin. Lagi po silang mag-o-oppose. Amen po. Kaya mga kapatid, ingat po tayo. Okay? Genesis 35. Tandaan po natin mga kapatid na lahat ng plano ng Diyos, lahat ng hadlang sa plano ng Diyos ay pinaparalyze ng Diyos. Amen po? Tingnan mo si Robin. Ang ganda ng plano niya. Pero, dahil sa hindi yun ang plano ng Diyos, hindi siya nasunod. Okay. At katapos-tapusan mga kapatid, si Joseph po, ang kinahantungan niya ay hindi namatay, hindi rin nakabalik sa kanilang ama. Ang kinahantungan po niya ay sa balon. Taglay ni Joseph ang pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob na dadami ang lahi ng kasing dami ng bituin sa langit. Ang pangako ng Diyos na nasa ilalim ng balon kasama ni Joseph. Alam niyo mga kapatid, application po nito sa ating buhay. Ang bawat isa sa atin ay may balon sa ating daraanan. Maaring pwede po tayong madapa,
pwede po tayong magalusan, pwede po tayong mahulog, pwede po tayong manganib. Ito po ang buhay spiritual natin, buhay pananampalataya po natin. Amen po. Naalala ko po nung bago ako makakilala sa Panginoon, siyempre, uhaw po kami sa salita ng Diyos. Dumating po yung point na lagi po kami umatin sa ibang church. At every time po na umatin kami, tuwan-tuwa naman po kami. Minsan po sa aming pag-attend po ay lahat po kami nasaktan. Hindi po kami nasaktan dahil sa sinabi ng preacher. Ang nasaktan po kami dahil kami, hindi po pala kami totoong Kristiyano. Nag-effort kami, ginawa namin ang lahat, tinanggap namin ang Panginoon, iniwanan lahat ng bisyo, iniwanan lahat-lahat. Pero alam niyo po ba yung sinabi ng preacher na yun? Ang sabi niya, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka magkakasakit. Wow! Mga kapatid, kami nagkakasakit. Lahat kami nagkakasakit pa po, inuubo, sinisipo, nilalagnat. Sabi ko, hindi pa pala kami totoong Kristiyano. Hindi po kami na dun sa preacher kundi yung namin sa sarili namin na para bang paano namin maaabot yung aming pagka-Kristiyano. Hindi na kayo maghihirap at magtatagumpay kayo sa lahat yung balak. Okay. Alam niyo mga kapatid, kapag may narinig po kayong ganitong preacher, wag naman po kayo magtampo. Kasi itong preacher na ganito, excited lang po ito. Amen po, may nakalimutan lang siya. Kasi ang sabi ng Diyos, ni Jesus Christ, sa Matthew 5:45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano ang nararanasan ng mga taong mga makasalanan, ganun din po ang mararanasan natin. Wala pong exemption. Nagkakasakit tayo, amen po ba? Natutukso, nagkakasala, nagkakaproblema. Dahil, mga kapatid, yan po ay tanda. O ibig sabihin, tayo po ay naglalakbay. Na sa ating paglalakbay po, ay mayroong balon tayong daraanan. Balon ng problema. Balon ng pagkakasala. Balon na mga inilagay ng kaaway para po tayo ay tumibay. Amen po. Maaaring ang problema mga kapatid ay responsibilidad sa iyong pamilya. Maaaring may plano ka, pumunta sa ibang bansa, hindi mo maiwan ng pamilya mo dahil walang mag-aalaga, magtrabaho, o may plano kang bumili, may bilhin, ngunit hindi mo mabili-bili dahil priority ang family mo. Maaring ring ito ay magulang, kapatid, or etc. Maaring ang problema mo, sakit. Meron kang sakit na hindi nalulunasan, na matagal mo nang ipinagpipray sa Lord, ngunit hindi matapos-tapos, hindi gumagaling. Ang iba naman po sa atin, maaaring ang problema ay utang na nagpapatong-patong na hindi mabayaran. At ang iba naman po sa atin, maaaring ang problema ay problema sa asawa o sa anak na sakit ng ulo ng lipunan. At maaaring yung iba naman po sa atin, ay may depression na hanggang ngayon hindi niya ma-overcome. Mga kapatid, tandaan po natin at napakaraming tao na may problema sa bawat tao mayroon pong problema. At makita po natin yan kung bakit may mga nagsuicide dahil hindi niya kinaya ang problema. May mga tao na halos takasan na siya ng sariling kanyang katinuan dahil sa problema. Pero alam niyo po mga kapatid, na kaya nilikha ng Diyos ang dilim at liwanag dahil simbolo yan ng lahat ng bagay ay may katapusan. Kalsada man po yan na malayo, ang Luzon, Visaya, Mindanao, Apari, hanggang Hulo, may katapusan yan. Travel man po yan, papunta sa ibang bansa na napagkalayo-layo, may katapusan yan. Dagat man po yan, papunta kung saan sulok ng daigdig, may katapusan yan. Mga kapatid, lahat ng bagay ay may katapusan. Kaya kung ikaw po ay nasa
kalagitnaan ng problema na iyong dinadala, tandaan mo kapatid, may katapusan mo yan. Ituloy nyo lang po ang paglaban mo sa sakit, kung ikaw ay may sakit. Ituloy nyo po ang responsibilidad. Ituloy mo po ang kung ikaw po ay may utang. Kung ikaw man po ay gustong magtrabaho, na hanggang ngayon hindi ka makapasok-pasok ng trabaho, matagal na nag-a-apply sa abroad, ngunit hindi ma-approve. Lagi kang nadidinay. At nang ikaw naman ay matanggap, nakapagtrabaho sa ibang bansa, ay umuwi ka agad dahil na fake pa. Fake pala yung agency na yung in-applyan. Pero tandaan mo kapatid, ituloy mo lang ang paglaban mo kung ano mayroon ka. Dahil ang Diyos, kasama po natin. Responsibilidad, sakit, utang, asawa, anak, depression. Mga kapatid, ituloy mo ang paglaban mo. Patuloy tayong umasa sa Diyos. Amen po. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Patuloy tayong manalangin at patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Ituloy natin kung ano meron sa ating balon ng pagsubok. Huwag nating isuko dahil ang sabi ng Diyos, tayo ay ginawang mananagumpay. Amen po. Sabi sa Romans chapter 8 verse 37, we are more than conqueror. Mananagumpay ka, kapatid. Kaya kung anong mayroon kang pinagdadaanan ngayon, ituloy mo yan. Huwag mong isuko dahil kasama mo ang Diyos. Katulad ni Joseph, mga kapatid, hindi natapos ang buhay niya sa balon. Hindi natapos ang pangarap niya sa balon. Hindi natapos ang plano ng Diyos sa balon. Hindi natapos ang pangako ng Diyos sa balon. Kaya kapatid, kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi dyan matatapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong isuko sa problema ang buhay mo. May pamilyang nagmamahal sa iyo. May pamilyang umaasa sa iyo. May pamilyang lalaban para sa iyo. May pamilyang ipinaglalaban ka, kapatid, tandaan mo po yan. May pamilyang ipinagpipray ka. May pamilya ka, pamilya ng Diyos, kapatiran na ipinagpipray ka. Dinadalangin ka araw-gabi. May Diyos na nangako, kapatid, na hindi ka iiwan o pababayaan na. Alam niyo mga kapatid, si Joseph lumaban ng mag-isa. Kasama ang Diyos. Amen po. Ikaw, may pamilyang kasama na lumalaban. At plus, mga kapatiran na nagpipray sa iyo, ipinaglalaban ka namin. Kasama mo rin kami. At may kasama pa tayong Diyos. Amen po. Kaya kung anong mayroon ka, ipaglaban mo yan. Ipagpatuloy mo ang paglaban kasama kami, kasama ang Diyos. Amen po. Si Joseph, dala niya ang pangako ng Diyos. Ikaw, dala mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Dala mo ang pamilya mo na lumalaban sa iyo. Si Joseph nakarating sa palasyo ng Egypt. Ikaw, maniwala ka, makakarating ka rin sa palasyo ng tagumpay. Amen po. Kaya kapatid, walang sukuan. Maaring nasa iyo ngayon, problema mo ngayon, walang makain, dahil under quarantine po ang buong bansa. Kapatid, matatapos po yan. Lahat naman po tayo naghihirap sa ngayon. Lahat po tayo sa ngayon, isang beses na lang kumakain, pinagkakasya kung ano mayroon tayo. Amen po. Sige po, manalangin tayo. Aming Diyos, sa pangalan po na yung bugtong na anak si Jesus, salamat Panginoon sa kagandahang loob niyo, Panginoon. Salamat Panginoon sa buhay ni Joseph. Salamat Panginoon sa buhay niya na ginabayan niyo po siya para maisakatuparan ang plano mo sa buhay o sa bayan ng Israel. Ganon din Panginoon, ito ang pinangahawakan namin. Salamat Panginoon na ang COVID-19, sama-sama hawak kami Panginoon na lalaban para mapagtagumpayan namin ito. At naniniwala kami Panginoon na kasama ka namin. Hallelujah. Maraming salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige mga kapatid, manalangin po tayo, benediction po tayo, hallelujah. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa iyong salita.
At loobin niyo po, Panginoon, na magsilbing kalakasan po namin. Gamitin namin, Panginoon, ang iyong salita na makaahon kami, Panginoon, sa mga problema na aming kinakaharap. Ano man po, Panginoon, ang problema na nasa amin ngayon, Lord, naniniwala kami na sasamahan niyo kami. Na kami, Panginoon, ay magtatagumpay. Malalagpasan namin ito, Panginoon, para matupad mo, Panginoon, ang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, hallelujah. At sa Kanya na makakapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapagharap ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.